Kakausap po natin sa punto pong ito ang OIC Undersecretary for Learning Systems Strand ng Department of Education. Siguro inyo pa ho naalala yung balita ko na nakaraang linggo. May recommendations po yung EDCOM, Education Commission 2. Ito po yung konseho na binubuo po ng mga kinatawan ng academe, ng DepEd, maging ng mga mababatas para tugunan yung pong ating problema sa standard of education dahil lagi na lamang ito yung magkakaroon po ng Program for International Students Assessment o PISA. Every 3 years ito, parang Carlo, no? Parang Kaloy, every 3 years. Lagi ko lalat po mga estudyante hong mga Pilipino, 15 years old and above. Yung mga papasok ko sa high school na mukhang kinakailangan pang dagdagan ng kaalaman sa pagbabasa, sa pagbibilang o sa mathematics at sa science o agham. Tinanong natin kung ano po talaga ang magiging direksyon po at ano po ang maaring ipalit po dito kung hindi na ho sila po promote. Hindi yung grade 2 o grade 3 o grade 3 hanggang grade 4 o grade 4, hindi agad mag-grade 5 kung mahina pa rin magbasa o magbilang, etc. etc. Pati ho yung pag-graduate ng elementarya na hindi pa ho sapat ang kaalaman patungong high school. Yusek Carmela Oracion, OIC Undersecretary for Learning Systems Strand at Department of Education, nasa ating linya. Yusek Carmela, ma'am, magandang Yusek Mel. Good morning po sa inyo, ma'am. Si Orly Trinidad po ito sa DCWB. Magandang umaga po, Sir Orly. Salamat, Yusek Mel, sa pagtanggap sa aming tawag. Kasi nung isang araw po talaga namin gustong malaman, paano ho ba magiging sisteho, ano ho ba talaga ang gustong, ano ba ang kabuuan ng kahilingan na ito o recommendation na ito ng EDCOM 2 patungkol po sa mga estudyante na hindi pa sapat ang kaalaman, reading and comprehension, mathematics and science para po sila pagbigyang umangat o ma-promote to another level, to another grade level, Yusek. Maraming salamat, Sir Orly, sa napakahalagang katanungan na binanggit mo ngayon. Malalim na malalim po ang problema natin. At isang aspeto na nga ito ang pag-angat ng mga kabataan, ng mga mag-aaral sa susunod na baitang kahit hindi sila handa. Sa totoo lang po, walang polisiya ang DepEd na sinasabing ang mga bata ay dapat ma-automatically promote. Wala po tayong polisiya na ganyan. Ngunit siguro po nagkaroon ng mga perception ng mass promotion sa ating field. Marami din pong dahilan dito. Halimbawa, siguro nangangailangan sila ng maraming approval ang ating mga guro upang mag-retain ng bata o kaya ay masusi silang sinusuri sa kanilang desisyon na mag-promote ng mga bata. Pero wala po tayong polisiya ng automatic promotion. Ang tugon po ng DepEd sa problemang na-reiterate ninyo ngayong umaga ay ang tunay na paghahanda sa mga bata. Unang-una po, pinabubuti pa natin ang ating mainstream education. Kasi po, siguro ang dahilan kung bakit hindi handa ang ating kabataan sa susunod na baitang ay dahil hindi maayos na de-deliver ang ating mainstream education. Pero produkto po ito ng maraming taon, dekada nga po. Kaya habang inaasikaso natin ang mainstream education natin, kinakailangan din natin ng remediation measures. Okay. Nagsimula na po tayo sa matinding mga remediation measures natin nung summer pa po at ngayon ang ating aral program. Ang implementation ng aral program po natin ay talagang matindi. Lahat ng mga batang hindi handa, batay sa kanilang beginning of school year assessment, ay sumasailalim sa ating remediation programs. At ang mahalaga po sa ating remediation programs ngayon, mayroong materyales ang ating mga guro na humahawak ng remedial students at materyales din po para sa ating mga bata. Ito po muna, marami pa po tayong ibang intervention, Sir Orly. Okay. Yung
buti tininaw nyo, walang ganung polisiya. Na sige, pasa na lang Wala yan. po. Walang ganun. Dahil yun ang pagkakaunawa ng ilan sa ating mga tagapakinig, lalo na ho nung magbigay ng recommendation, ang EDCOM 2. Opo, wala po. So sa puntong ito, umiiral yung panuntunan ninyo na bago iangat, i-promote another grade level ang isang pupil, elementary pupil, talagang tiyak ito na nakauunawa. Pero sabi nyo nga, aminado kayo, meron tayong dapat baguhin. Mainstream education. Pwede bang pakibanggit, Yusek, ano ho yung magiging pagbabago pong ito? Kasama ho ba ito yung may mga nagsasuggest kasi na sa unang taon ng isang mag-aaral, wala muna ng exam. Appreciation muna, music and ano yan, yung pag-unawa sa mga kulay at mga letra. Kasama ho ba yan, Yusek? Opo, Sir Orly. Malalim po ang problema at complex ang problema. Kaya sa ating ating tirada dito sa problemang ito na hindi handa ang ating mga mag-aaral sa susunod na baitang, hindi po pwedeng simple lang ang solusyon na remedial measures. Kasi nga po napaka-complex ng problema. Nabanggit ko po na isa dito ang remedial measures habang inaayos pa natin ng masusi ang ating mainstream programs. Sa mainstream programs po natin, halimbawa po dun sa key stage 1 na tinatawag natin, ang grades 1 to 3, in support of their lessons po, ang DepEd ay nagpadala ng budget sa ating mga divisions at paaralan na makakabili sila ng storybooks. Napakahalaga po na to be able to develop love for reading ay may talagang mababasa yung mga bata na hindi lang mga handout. So ang iniisip po natin, halimbawa sa isang klase ng 40 na mag-aaral sa grade 1, meron po tayong 40 din na mga storybooks na iba-ibang title. Ang bawat bata po ay siguro sa unang linggo bibigyan ng isang libro. Sa susunod na libro, magpapalit silang mga mag-aaral. Sa susunod na linggo, palit ulit. So, iniisip po natin na dito sa measure na ito, by the end of the school year, ang bawat bata sa grade 1 section na yon ay nakabasa na ng 40 storybooks. So feeling po natin ay makakadagdag ito talaga sa kanilang kaalaman at sa pagmamahal sa pagbabasa. Mayroon din po tayong measure sa grading system. Kasi po ngayon, ang ating grading system ay transmutation. Ang 75 po natin ay hindi tunay na 75. Ang 65 po natin ay natatranslate sa 75. Ang ginagawa po natin, may bago tayong polisiya na palabas tungkol sa grading system na unti-unti tayong pupunta sa non-transmutation grading system na ang 75% na lalabas sa report card ay tunay na nagre-represent ng 75% na kaalaman. Hindi lang po natin pwedeng biglain yan kasi napakataas po. So this coming school year, ang gagawin po natin ay 70% ng kaalaman, no, batay sa kanilang mga quizzes, reports, and so on, ay ang magta-translate sa 75. Bukod po dyan, ang grading system natin na binabago ay magkakaroon ng characteristic na para sa lower grades ay non-numeric po tayo. Descriptive po ang grades natin. Kasi tama po kayo sa nabanggit nyo kanina, no? Na inaalis natin ang kabataan sa isang senaryo na ang grades ay nakakatakot o nanunukat or nagja-judge sa kanila. So descriptive po muna tayo sa ating lower grades. Paano yung ganyang uri ng grading? Pakalinaw po, Yusek. Lalo na ho yung nasanay sa... Kasi ako lumaki po ako sa nag-aral po ako ng elementary sa public school.
Napakaganda. May mga pagkakataon na sa mga event, mga quizzes, maraming mga private school na natatalo pa nga ng mga public school. Kaya maganda po ang impression ng public school nung araw. Paano po yung Opo. paano yung non-numeric binabagit niya, Yusek? Ang non-numeric po ay sa ating early grades. Descriptive po ito. Sasabihin kung ano na ang kaya ng mga bata. Kung halimbawa sa math po tayo, halimbawa Enhanced, sasabihin natin na may rubric po tayo kasi hindi naman po maganda na yes or no lang, no? So, halimbawa, pwede po nating sabihin na nakakapag-add na ng one-digit numbers. Para Yan po yung para successful. matutukan. Para alam ko anong gagawin. Hindi yung bibigyan mo ng mababang grade. Pag nakita, rubric nga po nasabi ko. So, yun. sasabihin din po natin na halos malapit na doon or kailangan pa ng mga pagsasanay pa upang makarating doon. So, ganun po yung gagawin nating descriptive assessment. Ang hangad ba nito, panghuli na lang, Yusek, ang hangad ba nito ay para sa susunod na assessment? Tulad nitong PISA, yung Program for International Student Assessment, hindi naman ito nagbibigay ng grado kung pasado ka o hindi, kung hindi ina-assess ka as a student para malaman kung saan yung karagdagang pang yung problema para ma-enhance pa yung kalaman ng isang mag-aaral. So, ito bang target natin? Pagdating ng PISA, ay ma-elevate o may-aangat natin yung ating ranking from second to the last o third to the last na ranking, Yusek? Malayo po ang lalakbayin pero yes po. Yes po, tutumbukin natin yan, hinahangad natin yan. Ito pong descriptive rating ay magpo-promote ng growth mindset na tinatawag natin, na hindi po fixed mindset, na ang mga may 90 na grade ay sila na lamang ang magaling. Tama No, ang po. growth mindset po, parang ipinaalam natin at talagang ini-emphasize natin sa bata at sa kanilang mga magulang na eto sila ngayon. May kaya at hindi kaya, may pagkukulang, pero dahil naniniwala tayo sa growth mindset, pwedeng malampasan ang mga pagkukulang na yan. Bukod po dyan, Sir Orly, sa paghahanda sa PISA, naniniwala po tayo na ang paghahanda sa PISA ay hindi dapat gawin kung kailan grade 6 o grade 7 na ang mga bata. Sa totoo lang po, kahit kinder o grade 1 pa ang mga bata, pwede na nating ihanda sa PISA sa isang naaakmang paraan. Pag-asa sa Kaya kanila. po yun. Tama Halimbawa po, kung ang ating tanong ay normally 20 minus 7, ano po ang equal niyan? Pwede rin po tayong magtanong in a different manner that prepares them for higher order thinking. Halimbawa po, kung ano man yung sinusukat natin, pwede nating tabihan ng broken ruler, putol na ruler. Tapos iba po yung mga numero doon na tatapatan ng object. So mga ganun po, no? Marami pa pong paraan na pwede tayong gawin. Pero ang punto lang po ng DepEd ngayon, ang paghahanda sa PISA ay hindi dapat, hindi kinakailangang mangyari kung kailan grade 6 or grade 7 na ang mga bata. Kahit ang kinder po or ang grade 1 natin, pwede nating turuan ng higher order thinking po, Sir Orly. Yusek, sana naman mapagbigyan nyo kami na magkausap uli kasi marami pa akong gustong idulog. Ito depende na kasi ito sa ating inihandang paksa po ngayon. Although alam natin mas marami tayong pagsapang dapat pagtuunan, lalo na ho na sa binabagit yung nga kanina, iba yung nasa paaralan ka pa lang nararanasan mo na yung discrimination. Lalo na kung merong mga section na pag matalino ka, section 1 ka. Pag ikaw ay magaling kang yung pinanlalabang ka ay dapat nasa section 1 ka. Kawawa naman nasa section 2, section 3. Mas minsan may mas magagaling pa doon. Maganda po 'yan, parang if I'm not mistaken, it's a Montessori type of teaching. Siguro magandang isunod magka-part 2 tayo dito. Yusek, para matulungan din natin hindi lang mga paaralan, hindi lang mga guro, pati na rin po ang mga magulang.
Yusek. Ay, maraming salamat po dyan. Thank you. Looking forward po tayo. Okay, maraming salamat Yusek. And regards po sa mga taga-DepEd. Thank you po sa inyo. Magandang umaga po. Maraming salamat, Sir Orly. OIC Undersecretary for Learning Systems Strand and Department of Education, Yusek Carmela Oracion, ang inyo pong napakinggan. Hilingan, walang pinopro.